Atong parsya is parsya tuldot. So tuldot means offspring. It also means generation. So kini nga parsya is the tuldot of Isaac, the generation of Isaac. So kung atong tan-awon og maayo, ang generation ni Isaac are the two sons, katong iyang duha ka anak nga si Jacob og si Esau. So actually Esau and Jacob, ana. But the Torah speaks Jacob and Esau, as well as the deeds, ingon man usab ang katong mga ipangbuhat nila og mga na-achieve nila sa kinabuhi ni Isaac, which are the subject of the Torah section of Tuldot. No, mao gini ang primary nga nasgutan diri sa Tuldot, katong kung unsay na-achieve ni Isaac sa panahon nga nataw siya hangtod na nataw niya ang iyang duha ka anak si Jacob ug si Esau. So mao ni ang generation ni Isaac, the son of Abraham, and Abraham fathered Yitzchak. Yitzchak na siya sa kanang gitawag og Hebrew, gihubad sa English ug sa Bisaya as Isaac. Kiningon ang Rashi, the synex of that generation, synex meaning kanang katawanan ba? Ang katawanan ani nga istorya, nag-ingon si Sarah that had become pregnant from Abimelech. Sa ato pa nagkaroon og issue si Sarah tungod kay kanang gisundog manggod ni Isaac ang nahitabo sa kang Abraham nga sa diha gitago ni Abraham ang pagkabana ngadto kang Sarah. So gisundog po na karon ni Yitzchak ngadto kang Rebecca tungod sa kahadlok nga basin unya og pamatyon sila on account of Rebecca. Mao po nahitabo sa kang Sarah sa una. Nigawas ang usa ka istorya according to Rashi nga si Sarah had become pregnant from Abimelech. No, nakita na to nga si dunay istorya nga nigawa sa unang panahon may tungod kang Sarah sa dihang gikuha siya ni Abimelech nga nabuntis daw si Sarah kang Abimelech since she had failed to conceive in all the years she was with Abraham. So nakita man nato nga dugay kaayo sila nag-ipon ni Abraham and yet wala gid siya nabuntis ngadto kang Abraham. So sa diha nga nabuntis na si Sarah, dunay chismis nga nigawas nga anak daw to ni Abimelech. So unsa may gibuhat sa makagagahom para ma-settle tong chismis nga lasyon hara. So pagkataon ni Yitzchak, gibuhat sa makagagahom nga si Yitzchak is parihag yun og dagway ni Abraham. So that all might attest aron ang tanan makasulti that Abraham had fathered Yitzchak. So this is the meaning of the repetition of the wordings of the verse, Isaac is certainly the son of Abraham. So makita nato that ang Torah nagsulti Abraham fathered Yitzchak. So although doon na istorya nga nigawa sa ilang panahon nga anak siya ni Abimelech, pero dili ikalimot sa dihang nigawa si Isaac ngadto sa sabakan ni Sarah, nakita sa tanang mga tao nga nakakita kang Isaac sa dihang natawo siya nga liwat jud ay siya kang Abraham. So dili jud ikalimot nga anak siya ni Abraham ug dili siya anak ni Abimelech. So daingon ang Midrash Tanhuma diha sa Midrash Haggadol, there are children, dunay mga anak nga naghatag og embarrassment sa ginikanan. Doon na po yung mga ginikanan nga naghatag og embarrassment sa ilang mga anak. So reciprocal na siya. Kay makita maginato usahay nga doon na yung mga anak nga badlungon, sama sab nga doon na po yung ginikanan gyud nga badlungon. So dinhi lahi sa kahimtang ni Isaac. Because Isaac prided himself in that he was Isaac, the son of Abraham. So proud kay siya nga nahimong anak ni Abraham, and Abraham prided himself. So si Abraham sad proud po kaayo nga nagkaroon siya anak nga si Yitzchak. Mo na ang Torah nag-ingon sa magarbuhon gyud sumala sa gisulti sa Midrash Tanhuma that Abraham fathered Yitzchak. So the Torah said, Isaac was 40 years old when he took Rebekah, the daughter of Betuel, the Aramean of Padan. So ato nakita nga si Rebekah igsuon ni siya ni Laban ug ang ilang ang ginikanan mao si Nakor. Gitawag na si Nakor sa laing bahin og Betuel, the Aramean of Padan Aram.
So Isaac was 40 years old when he took Rivka, or Rebecca. Ihubad na sa English yung Rebecca, pero sa Hebrew is Rivka. So the daughter of Betuel, the Aramean of Padan Aram. So sa ato pa, Sinakor, ginganlan og Betuel, the Armenian of Padan Aram. So gingon pagid sa Torah, aside from naming Nakor as Betuel, the Armenian of Padan Aram, niingon pagid ang Torah, the sister of Laban, the Aramean, to himself for a wife. Sa ato pa, si Rebecca dinhi, ginganlan pagyud og the sister of Laban, the Aramean, to himself for a wife. So niingon asarat mga amarot. Niingon ang mga libro sa mga Hudiyo nga nag-ingon 37 siya gihalad ni Abraham dito sa yuta sa Moria. Unya nakita man nato itong niaging parsya nga wala nagkuyog sila pagpauli pagbiya dito sa Mount Moriah sa dihang wala siya madayon og halad. So sa pag-abot nila dito sa diin ang iyang mga kauban ni Abraham nga mga katabang, ng servant niya gibili niya sa tiilan sa bukid, nibulag na dito sa iya si Yitzchak. Og si Abraham upon the news, upon the hearing the death of Sarah, so niuli na pud siya dito sa nahimutangan kung asa si Sarah. So 3 years na si Isaac nga wala nagpakita. Ang pangutana asa siya anang mga idara, anang mga tuiga. So naingon ang Asarat Ma'amarot, for 3 years from the binding of Yitzchak at age 37 to his marriage at age 40, si Isaac at that 3 years was in the Garden of Eden. So nakita po nato sa laing midrash ato mga niaging parsya nato ato niaging Sabado that Yitzchak after sa nahuman siya halad is dito siya sa katong 3 years niya, is dito siya sa katong gitawag og school of Shem and Eber. Tuwa siya dito for 3 years, tajentura. So dinhi makita nato nga that the commentary is dunay kanang gamay nga problema nga kanang gitawag nato og discrepancy because the Asarat Ma'amarot is nag-ingon nga si Isaac naa daw dito sa kanang gitawag og Garden of Eden. Well, the other commentaries said that Yitzchak on the days after binding Yitzchak kanang 3 years is tuwa siya nibalik siya dito sa school of Shem and Eber. Dinhi makita nato na dunay discrepancy but the Torah said that the sages said that the Torah have a 70 faces. So lain-lain siya og kanang posisyon sa pagtan-aw sa mga tao pero doon na lay usa ka butang nga gitan-aw. So all commentaries are correct. Pero wala magkapareha ang kanang dagway nga gilantaw. So pag-ingon sa Asara Mahamaro nga giingon dito nga si Yitzchak was in the Garden of Eden during the 3 years of exile. While the other commentary also said that Yitzchak between the 3 years are studying Torah in school of Shem and Eber. This means that nga nagtan-aw lang sila usa ka lugar. Buot pasabot ana niya, studying Torah is equivalent a place to a Garden of Eden. So, mo gani ang mga sages nag-ingon nga ang pagtuon og Torah is equivalent sa tanan nga pagtuman nimo sa Torah because studying Torah is heaven according to the sages. Okay? So, ang giingon diri nga Garden of Eden is ang pagtuon og Torah ni Yitzchak tungod kay ang pagtuon og Torah is heaven. Therefore, Yitzchak is in the Garden of Heaven according to Asarat Ma'amarot and according to the other midrash that they said that Yitzchak is in the school of Shem and Eber. So the school of Shem and Eber is equivalent to Garden of Eden. Okay? Ningon pod ang Lubavitcher Rebbe. Kining kaminyoon nga nahimo kang
between Yitzchak and Rebecca, this marriage is a time of increase of enmeshment. Sa may pasabot ani kaning pagpa-broad sa gitawag og personal boundaries, mo na gitawag og increase enmeshment, to diffuse in the material into the material. Ngano man, tungod kay kung wala pagud ta ang tao nagminyo, the focus karon sa tao, especially sa lalaki, is na sa material world. Mo na makita nato ato mga anak dili kaayo interesado sa spiritual, and they are more interested in the physical aspect of their lives because they are not yet married. Wala siya obligasyon ng naon. But in the time that a person is going into marriage, diha na magsugod nga ang iyang boundaries mausab ug ma-diffuse or mausab ang panglantaw niya sa gitawag og material or physical world. So, ang kaminyoon, it is a time when one begins to engage in the most physical of human drives. Ngano man mo lantaw man ka, imbis na diffuse siya na undang, pero dinhi mulantaw na gid hinuog mayo tungod sa kaminyoon. Tungod kay imbis ikaw ra isang imong naduha naman mo, after na duha mudaghan na mo, so mangita na karon panginabuhi, so you are more inclined to physical human drives. It also a time when one is forced to begin in earnest the business of earning a livelihood. Ngita na mag-alaala o magminyo ka niya, imo lambiyaan, imo pamilya. Niguro lang po kag imo, kaon, pamilya ka, minyo ka, pagkaman, niguro lang kag kaon dire. So, dili mao. So, imbis ikaw raw sa, mahimong duha, mahimong tulo, mahimong upat, so mamor ka, ma-incline dito sa physical boundaries. As well as ma-incline po ka sa gitawag o spiritual spiritual world. Ngano ma-incline man po ka during the marriage. Tungod kay maghununa naman gud ka sa diha nga naminyo ka, syempre magkaroon man gid mog anak. Unsa may itudlo nimo sa imong anak? So kung normal ka nga tawo, maghunahuna gyud ka when you get married, you're not only pursuing the physical aspect of lives but also the spiritual aspect of lives. So maghununa gyud kang unsa kay tudlo na ko sa akong anak no kung magdako na ni. Ako ra bakha pud ning pasundon sa mga butang nga nasunod ra pud nako sa akong ginikanan nga gitudlo ra pud sa mga Kastila. So dili na sumaghunahuna na siya more on physical as well as more sa spiritual. So mo to ningon ang Zohar refers to marriage as a person's second birth. Mo ni ang ikaduhang pagkatao sa kanang gitawag og marriage. Ngano man ang first birth nimo is katong pagbound nimo din sa yuta, pagkatao nimo sa yuta wherein you inclined more on physical aspect of life. Og sa diha nga naminyo ka, that was the second birth nga katong more nimo pag-aspire sa physical, musamot yun kag aspire sa physical tungod kay daghan mga buhion, as well as magsugod na po ka karong aspire sa spiritual aspect of life tungod kay unsa may tudlo nimo sa imong anak. So it further descend into the physical state by marrying someone. So therein lies the lesson according to Rabbi Bicheribi. There lies the lesson, magdala ni siya kanang gitawag og pagtulunan to be derived from the fact that prior to his marriage, Isaac spent 3 years in the Garden of Eden. Moto nga, before si Yitzchak nagminyo at the age of 40, he spent his 3 years in the Garden of Eden to be wholly spiritual existence by studying Torah in the school of Shem and Eber, which is the primary teacher was Noah. So in order to ensure the success of the most physical phase of person's life, aron sila mahimong kanang gitawag og madagayaon og kanang ma-improve ang ilang kinabuhi. So they need also to go into a spiritual aspect of life. So it must be prefaced by a period of spiritual preparation. Giandam niya kay sa pagkataon niya na focus man kay silang pangita unsay maayos kinabuhi.
Apan sa diha nga nagdako na siya, naminyo na siya, kinahanglan ng dili lang sa physical kundi hasta pud sa gitawag og spiritual na focus. Kung na-focus man siya sa gamay pa tungod kay ang iyang anak nginikanan righteous, pero the more nga mag-focus siya sa panahon nga maminyo siya tungod kay doon na siya mga kalag nga dapat tudloan. So one must enter the word well equipped aron sa pagsulod niya or sa pagkatao niya sa ikaduhang higayon mahimo siyang masinangkapon og mahinamdam masinangkapon og mainamdamon sa pagdawat sa spiritual vision of the divine purpose and with the spiritual fortitude to carry it out. So the Torah said, but 20 years later after the marriage ni Yitzchak ug ni Rebecca, dunay problema because they were still childless. So wala sila nagkaanak. So si Yitzchak ug si Rebecca, naminyo si Yitzchak 40 years, but when the age of Yitzchak niabot og 60, sa to pa 20 years of marriage nila ni Rivka, wala gid sila nagkaroon og anak. So mo to nga nagampo si Yitzchak kang Hashem, opposite his wife. Sa ato pa naa sa tubangan niya si Yitzchak, or in opposite of the prayer of Rivka. Kay si Rivka nagampo man sad, si Yitzchak nagampo sad. Because she was barren, nagampo si Rebecca tungod kay wala siya nagkaanak, nahimo siyang barren. And Hashem accepted his prayer, and Rebecca, his wife, conceived. So between the prayer of Yitzchak and Rivka, between the two prayers, ang gidungog sa makagagahom is si Yitzchak. Okay, ngano man na siya. So niingon din nangutana ang mga sages, kay dunay gamay problema anang pagdungog sa prayer ni Yitzchak ni Rivka. No? So niingon ang Rashi explains that Hashem allowed himself to be entreated by him. Gitugutan sila sa pagkanang gina-question ni Yitzchak ug ni Rivka ang pagka makagagahom ni Hashem tungod kay kuan nila question nila ngano nga wala sila nagkaanak within 20 years. So niingon ang Rashi, not by her because dili tungod kay the prayer of a tzaddik, the son of a tzaddik, ang anak sa usa ka ang pag-ampo sa usa ka taong matarong ug anak sa usa ka taong matarong is superior than the prayer of Baal Tzaddik, the son of Rasha, si Rivka. Sa to pa si Rivka is usa ka anak sa taong dautan. Rasha meaning evil or wicked. So si Isaac nag-ampo dili tungod kay siya usa ka matarong ug usa ka anak sa matarong, while si Rivka usa ka matarong nga anak sa usa ka taong dautan. So dunay ingon sa kanang gitawag og Birakot 34b. Sige na nato nig balik-balik no sa gihisgutan sa ato mga previous study. Does this not contradict the Gemara that a Baal Teshuvah is greater than a tzaddik? So nakita nato din that the prayer happened to them, the two of them, between Yitzchak and Rivka. Ang gidungog is ang kang Yitzchak. While the Gemara said that the Baal Teshuvah is greater than a tzaddik. Okay, unsa man gitawag Baal Teshuvah? Kanining mga taong dautan sa una nga nahimong maayo. They are master of Teshuvah. Gitawag na siya og Baal Teshuvah. Og niingon ang Gemara nga ang Baal Teshuvah is greater than a tzaddik. So ang pagka-Baal Teshuvah ni Rivka, tungod kay nalibutan man siya dautan, mas gipili man niya
nga mukuyog na lang kang Eliezer tungod kay nakita niya ang mga tawo nga naa sa iyang palibot is puro dautan, ug nakita niya nga ang pagpakuha siya ni Yitzchak, ug nakita niya nga si Yitzchak anak ni Abraham nga usa ka matarong ug usa ka dungog sa usa ka tawo nga maminyo og taong matarong, busa ni kuyog si Ribka kang Eliezer aron mahimong asawa ni Yitzchak. Busa si Ribka na himong Baal Tishuba, and according to Gemara, that Baal Tishuba is greater than Achege. Pero nganong ang prayer man ni Yitzchak ang gidungog, nga mas labaw man unta si Ribka, according to Virakot 34b sa Gemara. Okay, nitubag ang mga sages ng ingon, Yitzchak and Ribka both prayed to Hashem. Pareho sila nga nag-ampo ngadto kang Hashem alang aron magkaroon sila og kanang anak. Ang pag-ampo ni Ribka nakapakuan kang Hashem, nakatandog kang Hashem. Ingon, my husband is such a great tzaddik. Usa ka matarong kaayo nga tao. Anak siya sa usa ka matarong nga tao. And he indeed deserve a child. Angayan siya nga magkaroon og usa ka anak. So mao nay hangyo ni Ribka kang Hashem nga ang akong bana Hashem matarong kaayo ug usa ka anak sa matarong, busa angayan siya nga magkaroon og anak. While Yitzchak prayer also said, please Hashem, my wife grow up in the home of such wicked people. Ang akong asawa nidako sa mga palibot sa mga taong dautan as Bituel and Laban, nga sama kang Nakor ug Laban. Yet she is so righteous, although Ribka in between the wicked person, but Ribka maintained his righteousness. She certainly deserved to be blessed with a child. So nakita nila nga nahimong angayan o deserving si Ribka nga magkaroon og anak. Mao nay ampo ni Yitzchak. So wala magtagbo ang ilang prayer kaya si Ribka ang giampo niya nga kailangan si kuan magkaanak. Si Yitzchak kay matarong kaayo siya ug ang iyang amahan matarong. Busa ngayon siya magkaroon anak. Well, si kuan pod, ang ampo pod ni Yitzchak is bali. Wala niya giampo nga magkaroon kog anak, kundi giampo niya nga magkaroon og anak si Ribka. Tungod kay si Ribka nalibutan og mga dautan, pero bisan loyo sa pagkadautan siya palibot, but she maintains his righteousness in between with the Russia. So, wapo kayo ang ampo ni Yitzchak. Tungod kay wala siya magampo para sa iyang sarili, wapo po ang ampo ni Ribka nga wala po siya nagampo sa sarili, but tama ang giingon sa Gemara, that Baal Tishuba is greater than a tzaddik. Moto nga ginungog ni Hashem ang pag-ampo ni Yitzchak in honor kang Ribka nga usa ka na matarong nga nahimong matarong lang gihapon luyo sa taong dautan. Kaya kini kung taong matarong, tungod kay ang ginikanan matarong, dili pa na sigurado kung ibutang na sa taliwala sa dautan, dili pa ta kasiguro kung mahimo lang gihapon na siya matarong. Pero ang taong matarong na nalibutan sa mga dautan, pero nagpabilin na himnoong matarong, doon na siya napatunayan. Ano man, nalibutan naman siya dautan, niya nagpabilin ng gihapon siyang matarong, so naa siya napatunayan. While Yitzchak is nahimo siyang matarong tungod kay naa siya sa palibot sa mga matarong. Busa gidungog ni Hashem ang pag-ampo ni Yitzchak alang kang Ribka. Tungod kay si Ribka mas angayan mudawat og reward. Tungod kay na-maintain ni Ribka ang iyang pagkamaayo bisan naa siya sa tiluwala sa mga tutan. Tama ang sa Gemara that the Baal Tishuba is greater than a tzaddik. So Hashem accepted Yitzchak's plea and argument and blessed Ribka because she was a great Baalat Tishuba. So Rebecca had tumultuous pregnancy. Lisod nga pagkabuntis. Ano man, nabati niya as the children struggled within her. Kita niya nga, sa maning kuan, buntis mo naman dahil nag-away sulod. So murag, apiki ang iyang pagkabuntis tungod kay lisod ang iyang kahimtang. Niingon ang Yalkut Shimoni Rashi
So niingon din nga whenever she would pass a house of prayer, sa panahon nga moagi si Ribka o kanang gitawag o house of study or moagi siya kanang synagogue, Jacob would struggle to come out. Gusto ni Jacob mogawas aron moadto dito sa house of study. And when she passed a house of idol worship, og sa diha nga si Ribka makaagi dito sa kanang gitawag og simbahan sa mga dili mao nga makagaw, Esau would struggle to come out. Also, they were struggling between themselves. So, yung nanin hitabo, muagi si Ribka sa simbahan nga iya ni Hashem, gusto siya magawas. Kung makaagi po si Ribka simbahan sa laing pagtuo, gusto po si Esau magawas. Aside from that, sige po silang away. So, they are still inside the womb. So, fighting over the inheritance of the two words. So sige sila kanang away ba? So mo nga nabalata og aksyon si Ribka, mo ni adto siya sa school of Shem and Eber. Kung atong tan-awon og maayo, sa paglabay ni Ribka sa school of Shem and Eber, nag-struggle og maayo si Jacob nga gusto mo gawas mato dito pero wala lang to tagda ni Rebecca. Wala to niya tagda. Sa man bataan ni grabe magkalihok na gusto ning ambak. Nilabay lang siya, niagi na po siya sa eskwela, simbahan sa laing pagtuo. Gusto pong magawa si Esau, pero moto nga nabalaka kaayo si Ribka. Instead nga moadto siya sa diin dito na struggle si Esau, nibalik siya dito sa school of Shem and Eber. So, niingon ang Rashi says that when Ribka passed the yeshiva of Shem and Eber, Yaakov wanted to jump out of her womb. And when she passed a place of idol worship, Esau wanted to jump out when a child is in his mother's womb. So, kung tanaw na ito maayo, sa dihang anak silang duha nagsigig away, katong mga panahon na to is, ang anghel ato nagsigig tudlo utura. So, ang pangutana, ang bata gud ang idea gud sa bata nga naa sa sabakan, ang angel of Hashem nagsige nagtudlo sa bata nga naa sa sulod sa tiyan in order for the child to be equipped sa panahon nga mogawas na siya. Pero ang problema lang kay sa panahon nga mogawas na unya equipped na siya sa tura kay sige magtudlo ang anghel nga naa sa lalom sa tiyan, ang problema lang karon kay paggawa sa bata ron gislap na siya sa angel. Maotong ang gitudlo sa anghel is malimtan ug mahimong challenge unsaon yung pagpangita ang mga butang nga gitudlo sa anghel nga naa na nimo nga nalimtan nimo panahon nga nigawas ka because the angel slap tawagan ni kuan mo na siya ang rason nganong imbis equip sa tura ang usa ka bata is nahitabo nga nalimtan ni ang tura tungod kay gislap sa angel. Ug ang tura nga gitudlo sa naa sa sabakan nalimtan. So niingon ang Rashi, nangutana siya, why did Jacob want to leave the angel? So sa pag-agi nila sa yeshiva of Shem and Eber, nganong gusto mang biyaan ni Jacob ang anghel nga nagtudlo niya sa diha nga nakaagi siya sa yeshavot Shem and Eber. Okay. Ngano man, muna pangutana ni Rashi. Jacob was greatly concerned about the having good friends. Gusto siya makig-amigo aron matuduan silang duha ug mas gustuhon niya nga makig-uban sa taong interesado sa Torah kaysa makig-uban sa mga tao nga dili interesado sa Torah. Therefore, he was willing to give up the opportunity of an angel teaching him Torah in order to go to yeshiva where he would have good covering. Diin didto do na siya mga maayong kauban nga mutuon sa Torah. Ngano man ang iyang kauban sa tiyan, si Esau, di man gusto mo tuon sa Torah. O sa may gusto ni Esau, ang magsigi maglipay-lipay, kauban ang ubang tao niya. Kaya dili man gusto si Jacob, anak kaya ang gusto magsigi magtuon sa Torah. Uto siya, ang angel na sige tudlo diri, pero iyang kauban, di mo siya ganahan. Muto pag-agi nila dito sa yeshiva of Shem and Eber, mas gusto niya nga moambak o biyaan ang anghel nga nagtudlo siyang tiyan. Gusto niya moambak dito sa school of Shem and Eber, tungod kay ang iyang mga kauban dito is gitawag kaverim. Other little Jacobs who wants to learn Torah. So mo tay rason nga nung gusto siyang muambak.
Si Esau pod gusto po siyang moambak kay gusto siyang magkighalubilo sa mga taong dautan nga tuwa pod dito sa gawas. Di po siya ganahan og kuyog sa usa ka tawo nga magsige na pug tunog tura. Mo nga struggle gyud silang duha pag-agian ng mga simbahan. So when it came time for her to give birth, sa diha nga niabot na ang adlaw diin mga anak sila, niingon, behold, there were twins in her womb. So niingon ang school of Shem and Eber, oy nakita nako day nga duna kay duha ka anak na sa tiyan. The first came out red, ang unang magawas pula. Like a hairy mantle nga balibuon siya, bagag buhok, balibuon, og imo siyang paganganlag Esau. Esau means ready-made, humandaan. Now the question is, why did Esau come out red? Diba, naingon man ang school of Shem, kay di balik man si Rivka. Pag-agi nila sa simbahan nga dili mao, struggle si Esau. Moto na balakas siya, nibalik siya Shem and Eber, ngutana siya dito. Og ingnan siya nga ang iyang anak, duha. O ang isa mo una gawas, ang isang anak niya is pagawas red. Pangutana, nganong red? Nitubag ang mga sages, aning pangutana ni Rashi. Ingon, while Esau and Jacob were in their wombs, mother's womb, samtang naa sila dahil lalo mo sitin, they had a very interesting conversation. Naa sila istoryan duha ba? Siyempre, nag-away gani. So, posible po nga nag-istorya silang duha. Dili po imposible nga nag-istorya silang duha. Ano ingon si Jacob? Brother, ikson, diha sa gawas, inigawas nato doon duha ka kalibutan. Una, doon ay giingog, ulam haba, unya doon na po'y kalibutan nga ulam hase. Jacob presented to Esau sa panahon nga mogawas sila, magatubang sila duha kalibutan. So duha man nakakalibutan, niingon si Jacob, pili asa sa duha ang imuha. Kay ang sobra ako ingon si Jacob kang Esau. Og si Esau dali dayon nga nipili sa gitawag og ulam haze, kay duha man na ulam haze kini nga kalibutan o katong gitawag ulam haba katong world to come. Sa pagkadungog anak ni Esau, dali dayon si Esau pili adiri ko kay nganuman naa may kaon, na drinking, na mga kalipay sa tinawanon nga kalipay. Nganuman in ulam haba wala man ang mga butanga didto. Everything in ulam haba is spiritual. Og one enjoys the godliness. Anang pagka maayo sa himaya sa mga gahom mo ituad dito sa ulam haba. Well, in ulam haze, ang naa dito is puro kalipay. Anak din si Esau, dito ko diri ko kay lipay, nagkaon, na inom, tanang kalipay sa lawas, na diri ko. So, ang gipili ni Jacob, wa man siya mahimo, pili siya ulam haze. Human man po diyag ingon daan nga, ang mabilin ako. Nya kay si Esau ang iyang gipili ulam haze man, automatic ang iyang gipili is ang ulam haba. Naingon si Jacob nga, brother, which you prefer, and I will take the other. So Esau, being a mundane and gross nature, immediately decided that I will choose the ulam haze. Was for him, and that Jacob could keep ulam haba, because Jacob has no choice, because Esau choose the ulam haze. So when a person runs or exert himself strenuously, so din ang sages ng ingon, kaning tao magdali-dali, pag ingon halimbawa magtindog mo ha, pag ingon, uy, tuwa dito, tuwa si kuan dito, pag ingon, pili, ang isa ana is magdali-dali na, kay gusto niyang mauna siya, so kaning magdali-dali, unsa may dagway anak niya. Di ba, usab ang naong anak niya, mupula na siya. So motos dali-dali sa pagpili sa ulam haze, motong una siyang nigawas, unya nigawas siya nga pula, tungod kay nagdali-dali man siya moto na mula siya sa iya ka-excite nga mogawas. Samtang nisunod pud sa iya si Jacob nga nagunit sa tiil. Relax lang kayo, ngano man akong piliun ang ulam haba kay gipili man nimo ang ulam haze. So nakita din nga a person runs or exert himself strenuously, he turns red. Moto nga nigawas si Esau nga pula. Kanang excited kayo, hot kayo siya. So consequently, when the time came for Ribka to give birth Esau,
So Esau claimed daw lamase as quickly as possible. Motong nigawas siya nga pula. Nisunod ra pud sa iya dayon si Yakob nga relax lang kayo ang naon. So according to Gemara, niingon dito sa Gemara sa chapter Colin 47b. So when a child is born red, kanang bata day nga mataw nga pula, sa ato pa na sa excitement ba, average cannot be performed on him. Dili siya pwede tulion. O kabantay mo nga sa diha nga gituli si Esau, unsa man, when a child is born, ingon ang Gemara, red, aberrit cannot be performed on him until the blood in his veins settle down. Consequently, when Esau was born, he was too red to be circumcised. Ato pa, ningon ang Gemara nga kung ang bata pula pa dili pa siya pwede tulion. So sa diha nataw si Esau, he was too red, so dili siya pwede tulion. So diha na siya natuli, sa diha nahimo na siyang naulian na siya kana dili na siya pula ba kaayo. Pero pula lang gyapon siya, nahimo naman niyang color gito yung pagkapula. So when he became older and returned to a normal complexion, his father wanted to circumcise him. Pero si Esau is wala nagpatuli. But Esau refused. May pa si Ismael natuli pa. Although Ismael was already 37 years old. Pero sa dihang nataw si Esau refused. Dili pud siya pwede tulion sa dihang nigawas siya because he comes out red. So ang natuli lang sa gamay is si Jacob at 8 days. Okay? So after that came out his brother, so nigawas na si Esau, his hand holding to Esau's heel, nagunit sa tiil, and his name was called Jacob. Yaakov. Akob actually ang ingalan unta kay nagunit sa tiil. He who heals. Akob. Pero nganong nahimo man na siyang Yaakov? Because Yitzchak knows that Yaakov or Akob is more inclined in the Torah. Motong Yitzchak wants to place the name of Hashem in the name of Akob. So mo nang ang iyang pangalan is Yaakov. Tungod kay Akob ano ta ang ngalan ni Yaakov, tungod kay nagunit siya sa tiil, nga pangalan ako ning nagunit sa tiil Akob. Pero takita man niya nga ang bata more inclined in the Torah. Mao to nga iyang giput ang name ni Hashem, ang primerong litra sa name ni Hashem to the name of Akob. Mao nang ang iyang pangalan na himong Yaakov.